Jeffrey's a happy child. He loves to dance, he loves music, and he loves to draw and paint. He's always giving happiness to other people in the house. Jeffrey was a very active boy as a teenager. He loved to dance, and he knew almost every dance step that was in vogue at that time. He shifted his attention to drawing. On a wheelchair, he would draw a lot of superheroes. In fact, we have a collection of superheroes drawn personally by Jeffrey. However, as his condition worsened, he started losing control of his hands, so he couldn't draw anymore. That was the time the doctor said, we have to do something. We have to do some surgical intervention, although it could be risky, and we agreed to that. My wife and I have really devoted almost all our waking hours, and sometimes sleeping hours, to taking care of Jeffrey. He has a tracheostomy, he has a peg tube, he has a catheter, and his immune system is such that he's prone to infection. So he's better off here at home rather than the hospital. So we have survived, and we hope to be around for a longer time to be able to support him. Hopefully, with God's help, Jeffrey will be able to tackle the problem. I'm sure it will be there. Sooner or later, Jeffrey will come up on top. Si Jeffrey is first patient ko siya. Bale, relatives kami sa mother side. Yung mother niya at yung mother ko magpinsan. So, nung nag-graduate ako as caregiver, hindi ko alam na siya yung unang magiging patient. So, before, from Medical City, dalawa yung nag-aalaga sa kanya. Parang nung nag-enter ako dito, hindi niya akalain na mapapantay yung nag-aalaga sa kanya. So, hindi talaga kami makasundo na yung time na dadating ako dito, sasabihin na sa akin na ayaw sa'yo, umuwi ka na. Kasi masyado siyang kampante doon sa dalawang midwife niya. So, yung time na yun, dumating yung time na parang gusto kong i-give up. I-give up ko yung pag-aalaga sa kanya. Kaso sabi ng dalawang midwife niya, sabi niya, gumawa ka ng paraan para makuha mo yung loob ni Jeffrey. So, noong time na yun, ang hilig niya kasi siya magpapabrush ng buhok niya para makatulog siya. One day, ginawa ko yun maghapon para lang makuha yung loob niya. Naging successful naman ako dun sa ginawa ko yun. Parang sacrifice sa akin na ayaw niya magpahawak sa akin. Pero after nun, okay na kami. Madami kaming ups and downs ni Jeffrey. Kasama na niya ako pag yung time na critical siya sa hospital. Yung time na nakaka-recover siya. Hindi ko nga akalain na magtatagal ako sa kanya. Hindi ko siya kaya iwanan. Nung unang ialok sa akin yung trabaho, ayoko talaga siyang tanggapin kasi sabi ko nga, hindi ako sanay magturo sa mga may edad na may Down syndrome. Ngayon, nung nagsimula na kaming mag-session ni Jeff, iniisip ko kagad ano kayang gagawin namin? Kasi kung ikaw ba naman, ano yung gagawin mo kung yung tuturuan mo hindi nakakagalaw, nakahiga lang siya. Tapos ang tipikal na isipin ng isang tao, ano bang ituturo mo dyan? May Down syndrome na siya. Nung nalaman ko, nagiging pala siya controlling. Doon na ako umisip ng paraan, paano siya mapapag-drawing.
Nung unang hinahawakan ko yung kamay niya, kaya lang hindi ako makontento kasi hindi naman siya masaya. Kaya nung pinagpaalam ko sa mga magulang niya, pwede po kayang magpintura si Jeffrey gamit ang kanyang bibig. At dahil doon ko natuklasan na may kaya pa palang gawin si Jeff. Doon binago ni Jeff yung buhay ko. Kasi sa mga bawat artworks na ginagawa namin, sa mga bawat mga imahe na nagagawa namin, lalong ipinakita sa akin ni Jeff na lahat ng tao, kahit ano yung kondisyon nila, kahit ano yung sitwasyon nila sa buhay, may kakayanan sila. Kaya dito nabago yung pananaw ko sa mga estudyante na hinahawakan ko, sa mga bata na may espesyal na pangangailangan na tinuturuan ko. Tinuruan ako ni Jeff na tingnan yung kakayahan nila sa kabila ng kanilang kondisyon. Ang bawat larawan na nagagawa namin ni Jeffrey ay isang patunay na kung titingnan lang natin ang ayos, kung makikita lang natin yung halaga nila, makikita natin na bawat isa may kanya-kanyang kakayahan. At dito ko masasabi na nagampanan ni Jeffrey ang kanyang isang pagiging bayani. Sa profession ko, for Jeffrey, mas lalo nga ako na-inspire na tumulong sa mga kailangan na kagaya ni Jeffrey ganito. So naging masaya ako kasi still pupunta ako sa kanila at papasaya ko sila sa simpleng paraan. Yun, magandang bagay sa akin. So hanggang kung dito ako, kung dito si Jeffrey para kung kakailanganin niya ako for life, handa ako matulungan siya. To the other parents who has downs like us, I'd advise you to give them all the love, because that's the best thing a parent could give their children. More patience for their condition, and I think we should give them the attention, especially at this time, because we don't know how